Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, humarap sa Independent Commission for Infrastructure si Pasig Lone District Representative Roman Romulo. Humiling siya ng executive session na pinagbigyan naman ng komisyon. Bago ang executive session, sinabi ni Romulo na voluntaryo siyang humarap sa ICI para magpaliwanag. Layon daw niyang malinis ang kanyang pangalan at reputasyon dahil sa mga anyay malisyosong aligasyon matapos siyang isali sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Ayon sa abogado ni Romulo, humiling sila ng executive session dahil posibleng malagay sa panganib ang buhay at kaligtasan ni Romulo sa mga isisiwalat niyang impormasyon. Pwede rin daw magamit sa mali ang kanyang mga sasabihin kung ila-livestream ito. Ang ibang detalye ihahatid namin maya-maya lang. Isa pang mainit na balita, anumang sandali ngayon papasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean, sabi ng Pag-asa. Namataan niya ng Pag-asa 1,190 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Wala pang direktang epekto ang nasabing LPA sa lagay ng panahon ng ating bansa. Nananatiling mataas ang tsansa niyan na maging tropical depression sa mga susunod na oras at tatawaging Bagyong Wilma. Sa ngayon, malaking bahagi ng Luzon ang maapektuhan ng hanging amihan. Intertropical Convergence Zone naman sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Habang mas makakaasa muli sa maayos na panahon ng Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Naperwisyo ng baha at landslide ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa masamang panahon. Sa General Santos City, nasawi ang isang binatilyong 17 anyos nang tangayin ng rumaragasang tubig sa ilog at malunod. Lunes ng hapon nangyari ang insidente. Kinabukasan na natagpuan ang kanyang bangkay. Base sa report, naligo sa ilog ang biktima at 5 kaibigan niya nang abutan ng pagsungit ng panahon. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon ay dulot ng Intertropical Convergence Zone. Ang ITZZ rin ang nagpaulan sa Davao de Oro. Nabalot ng lupa at gumuho rin ang bahagi ng bundok sa bayan ng Moncayo. Wala namang nasaktan sa landslide. Nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Umapaw at rumagasa naman ang tubig mula sa isang sapa sa Kabangkalan, Negros Occidental. Ilang bahay ang pinasok ng tubig na may kasamang mga bato. 20 bahay ang nalubog sa baha sa barangay Oringaw. Mabilis namang humupa ang baha. Animoy dagat naman ang laki ng baha sa kalsadang yan. Local thunderstorm naman ang nagpaulan sa Kabangkalan at ilan pang panig ng Negros Occidental. Sa ibang balita, nahuli ang 2 lalaki dahil sa pambabastos umano sa 2 minor de edad sa Antipolo, Rizal. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Sila yung suspect sa pambabastos sa 2 minor. Nadakip ng mga tanod ng Barangay San Isidro sa Antipolo City ang 2 lalaki na mga sospek sa pambabastos. Ayon sa barangay, gabi nitong linggo, bumibili ng bond paper sa tindahan ang 15 anyos na biktima nang lapitan siya ng isa sa mga sospek na si alias Indoy na nakainom umano. Pinaringgan siya ng isang matanda na itong batang maganda raw at mukhang masarap halikan. At agad na hinawakan sa braso at hinalikan sa braso yung bata. Kaya nagpumiglas. Ayon sa barangay, nakatakas ang menor de edad na biktima at tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Pero dito sa nakaparadang jeep, isang lasing na lalaki umano ang nakaupo sa may passenger seat na bigla na lang hinarang at sapilitang dinala ang biktima dito po sa may likurang bahagi ng jeep. Dito raw, hinalikan ng biktima sa masiselang bahagi ng katawan. Doon na nakapumiglas yung bata para makatakbo. Tumangging magpa-interview sa media ang kaanak ng biktima na agad nagsumbong sa barangay matapos ang insidente. Kalaunan, hindi na itinuloy ng 15 anyos na biktima at kanyang kaanak na sampahan ng reklamo ang sospek na si alias Indoy. Walang pahayag si alias Indoy. Sa hiwalay na insidente nitong Sabado, ang isa pang sospek na si alias Toto ang nambiktima naman umano sa isa ring menor de edad. Ayon sa 11 anyos na biktima na pinayagan ng kanyang magulang na magpa-interview, bumili siya ng gamot para sa kanyang kuya nang mangyari ang insidente. Bigla niya po akong inatak, sabi niya po, sumama daw po ako sa kanya. Tapos bigla ko pong sabi, ayoko po kasi di ko po siya kilala. Buti na lang po nakatakbo ako.
Kapitbahay raw ng biktima ang sospek. Pumunta ako dito sa barangay agad-agad. Kasi nga, hindi yan pumapasok ng Lunes pa lang, hindi pumapasok. Kasi nga yung pamangkin ko, kabang-kaba na. Natatakot po siya, na-trauma na po eh. Itinanggi ni alias Toto ang paratang. Hindi rin daw siya nakainom. Aksidente na sagi ko yung batang babae. Wala pong pamabastos, wala pong pangalik, wala pong ginawang mali, ma'am. Dati na raw nakulong si alias Toto noong 2020 dahil sa kasong pagnanakaw ayon sa barangay. Ang suspect na to isa sa sakit ng ulo ng barangay. Gumagamit din to na ipinagbabawal ng gabot. Nakadetain ang suspect sa Antipolo Police Station Custodial Facility. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Halos 70 milyong pisong halaga na hinihinalang shabu ang nasabat sa isang buy-bust operation sa Bacoor, Cavite. Chris, ano ang paliwanag dyan? Connie, sabi ng tatlong naarestong sospek ay nagdi-deliver lang daw sila. 1 kilo lang ang planong bilhin na nagpanggap na buyer pero nang suriin ng mga otoridad ang dalawa nilang sasakyan, doon natagpuan ng isang timba na may garbage bag na naglalaman ng umano'y shabu na halos 10 kilo. May car shampoo pa sa timba na ayon sa isang sospek ay para hindi mangamoy ang iligal na droga. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa lungsod naman ng General Trias, natagpuan sa isang bubong ang isang metal box na may iligal na droga. Kwento ng nakatira sa bahay sa mga otoridad, nakarinig sila ng kumalabog mula sa bubong nitong Lunes ng gabi. Nang puntahan daw niya ito, ay nakita niya ang isang babae na humihingi pa ng tulong sa kanya. Pinapasok daw niya ang babae at pinahiram ng tsinelas. Maya-may tumakbo na ang babae palabas ng bahay at palayo. Kinabukasan, nakita ng residente sa bubong ang lalagyan na may 10 pakete ng umano'y shabu. Halos 800 gramo ang timbang nito at may halagang mahigit sa 5 milyong piso. Patuloy pa ang investigasyon. At tupok naman sa sunog ang isang bahay sa Barangay Pico sa La Trinidad, Benguet. Sabi ng Bureau of Fire Protection, natagalan sila sa pagresponde dahil malayo raw ang lugar. Tuluyang naabo ang tirahang gawa sa light materials. Ligtas naman ang 6 na nakatira dito. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang may-ari ng bahay. Ininspeksyon ng San Juan City LGU at Department of Public Works and Highways ang isang major drainage line sa lungsod kaugnay sa mga hakbang kontra baha. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, mga baratong informal, bumubad kanina kina DPWH Secretary Dean Dizon at San Juan Mayor Patriz Lamora nang magsagawa ng isang joint inspection sa San Venancio Street, Barangay San Perfecto sa San Juan. Isa sa mga lugar na pinakamadalas bahain sa lungsod. Mangyari ang dapat kasing daluyan ng tubig sa lugar, matagal na palang tinirikan ng mga bahay. Pero mukhang masusolusyonan na ito at dahil sa voluntary ng lilikas, ang 8 pamilyang informal settlers na naninirahan direktang nakaapekto sa ibabaw ng major drainage line ng San Venancio. Ayon sa city government, ang mga kabahayan dito ang matagal nang nakakasagabal sa daloy ng storm water dahil kaya mabilis na bumabaha tuwing may malakas na ulan. Kaya napakalaking tulong umano ang voluntaryong paglisa ng mga residente at bilang tugon, tiniyak ng lokal na pamahalaan na magiging makatao at marangal ang proseso ng kanilang relokasyon. Ayon pa kay DPWH Secretary Dizon, ang hakbang na ito sa San Juan ay gagawin din sa iba pang lugar sa bansa para masolusyonan na ang problema natin sa baha. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Suspendido ng 6 na buwan ang 12 opisyal ng DPWH Mimaropa kaugnay po sa questionabling road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon sa Office of the Ombudsman, itong October 23, epektibo ang preventive suspension. Dahil daw yan sa mga isinampang administrative at criminal case sa mga nasabing opisyal. Ang mga sinuspending opisyal ay sina
Gerald Pacanan, Jean Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Felizardo Casuno at Imogen Sakar, pati sina Montrexis Tamayo, Juliet Calvo, Dennis Abagon, Lerma Caico, Grace Lopez at Friedrich Carl Camero. Maliban kina Lopez at Camero, nahaharap ang 10 sa mga kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan. Hawak na ng mga otoridad at naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ang 9 maliban kay Sakar na pinaniniwalaan ng mga otoridad na nasa Israel. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Hulikam sa Quezon City, 2 rider ang nagsalpukan, 1 ang patay. Balitang hatid ni James Agustin. Wala na ganong sasakyan na dumaraan sa bahaging ito ng Aurora Boulevard, corner Anona Street sa Quezon City. Pasado 1:30 na madaling araw kahapon. Maya-maya pa biglang nagkasalpukan sa intersection ng 2 motorsiklo. Sa lakas ng impact tumilapon ng mga rider. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na muntik pang tamaan ng tumilapon ng motorsiklo ang iba pang rider sa lugar. Ayon sa pulisya, binabagtas ng 28 anyos sa rider ang Aurora Boulevard nang mabangga niya ang 34 anyos sa delivery rider na galing sa kabilang lane ng kalsada at pakaliwa sa Anona Street. Base po sa investigation po namin, yung motorcycle rider na galing po ng Marikina ang bumangga po doon sa motorcycle na kakaliwa papuntang Anonas. Bale, nag-beating the red light po siya, kaya bumangga po sila sa intersection. Isinugod sa ospital ang 2 rider na kapwa nagtamo ng mga sugat. Kalaunan binawian ng buhay ang delivery rider. Ang nakabangga sa kanya nagpapagaling pa sa ospital, kaya hindi na nakuna ng pahayag. Sasampan po natin siya ng kasong reckless imprudence resulting in damage to property and homicide. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad para maiwasan ang aksidente. Iwasan po natin ang reckless driving, sundin po ang traffic light, tamang linya at mga traffic signs para maiwasan ang ganitong uring sakuna. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasaan si Senador Bato de la Rosa? Ayon kay Senador Ping Lacson na nakausap ang senador kamakailan sa kanilang group chat, nagbiro raw si de la Rosa na ibibreak ang record ni Lacson na nagtago noon ng mahigit 1 taon. Narito po ang aking report. Bago ang plenary session, nagtipon muna ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc, pero kapansin-pansin na wala roon si Senador Bato de la Rosa. Simula noong sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na ang International Criminal Court o ICC laban sa senador, hindi na pumasok si de la Rosa. Maging ang budget hearing ng security agencies na siya dapat ang sponsor, hindi niya sinipot. Sabi ni Senate President Tito Soto, maaaring mag-hide ng ethics complaint ang mga bumabatikos kay de la Rosa. Kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ito na magandang remedyo para matalakay natin yan. Pero kahit hindi pumapasok, operational pa rin daw ang opisina ni de la Rosa at hindi magkaka-budget cut. Kinumpirma rin ni Soto na hindi applicable sa mga senador ang no work, no pay policy. Hindi. Walang ganong rules sa mga legislators in any of our rules or even in the Constitution. Ayon kay Soto, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya si de la Rosa. Si Senador Ping Lacson, nakausap daw sa kanilang group chat si de la Rosa 2 linggo na ang nakakaraan. Nagbiro pa nga raw si de la Rosa na ibibreak niya ang record ni Lacson. Nag-chat group kami. Sabi ko, kinukumusta ko. Sabi niya, ibibreak niya raw yung record ko sa pagtatago. That's his decision, ano? Kung ayaw niya mag-present yung sarili niya, leave it up to him. I cannot advise him because I was there. Been there, done that. Tingin naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat bigyan ng gobyerno ng assurance si de la Rosa na magkakaroon ng due process. Personal kong pananaw, hindi pa namin pinag-uusapan ng buong minority. Yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bato na mayroong proseso. Diba? Kasi kung sasabihin anytime, pwede kang damputin at dalhin sa ibang bansa. Hindi ko sinasabing option sa lahat yun na huwag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of options. So yun yung option niya. Nauna nang hiniling ng kapo ni de la Rosa sa Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang arrest warrant sa kanya ng ICC.
Pero ang Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na tanggihan ito. Sabi ng OSG, hindi raw nakapagpakita si De La Rosa ng aktual na kaso at hindi rin umano nito natukoy ang anumang legal question na maaaring aksyonan ng korte. Hypothetical lamang daw ang issue at inuunahan lamang daw nito ang gobyerno para hindi siya maaresto. Naghain din ang OSG ng manifestation para muling irepresenta sa korte ang mga opisyal ng gobyerno na inireklamo kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang OSG ay pinamumunuan ngayon ni Solicitor General Darlene Berberabe. Sa ilalim noon ni dating Solicitor General Minardo Guevara, tinanggihan ng OSG na maging abogado ng mga opisyal ng gobyerno sa paniwalang walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Duterte at De La Rosa na hindi dapat pabago-bago ang posisyon ng OSG, depende sa anyay political weather. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gorgeous Wednesday mga mare at pare! Parang manika si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo sa kanyang Grand Homecoming Parade kahapon. Mainit na sinalubong si Atisa sa kanyang pagbisita sa Manila City Hall. Suot niya ang white beaded gown with fringe details. All eyes on Atisa rin sa kanyang motorcade sa Pasay. Kasing blooming niya ang mga bulaklak na dinisenyo sa ginamit na parade car. Very, very thankful daw si Atisa sa lahat ng sumuporta sa kanyang Miss Universe journey na 2018 pa nagsimula. Magandang balita naman para sa SSS pensioners. Makukuha nyo na po ang 13th month pension at December pension ng sabay. Nito pong Lunes, na-release na ang mga yan para sa mga tumatanggap ng pensyon kada 1 ng buwan. Bukas naman ang release para sa mga nagpe-pensyon ng kada 16. Pwedeng matanggap ang SSS 13th month at December pension sa pamamagitan ng Philippine Electronic Fund Transfer System, mga accredited na bangko o cash payout outlets. Nagpasa ng mga dokumento ang Land Transportation Office sa Independent Commission for Infrastructure para maimbestigahan ang isang proyekto na milyong-milyong piso ang halaga pero hindi nagagamit. Ayon sa LTO, may overpayment daw sa contractor na SunWest na konektado kay dating Congressman Zaldico. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sa bisa ng inspection order mula sa Makati Regional Trial Court, pinasok ng mga tauhan ng NBI at Philippine Competition Commission ng condo unit ni dating Congressman Zaldico. Pakay ng NBI na makakuha ng mga ebidensya na magpapatunay sa umunoy lutong bidding kaugnay sa flood control projects. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control projects. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Co para sa case build-up. Sa Sandigan Bayan 6th Division, not guilty plea ang inihain ng siyam na dating opisyal ng DPWH Mimaropa na kapwa-akusado ni Co sa kasong malversation of public funds. Kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kahit non-bailable ang kaso, maghahain ang ilang abogado ng mga akusado ng petition for bail. Anila mahina ang ebidensya, pero giit ng prosecution matibay ang hawak na ng ebidensya at tututulan nila ang petisyon. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagsimula na ang live streaming ng mga pagdinig. Ngayong buong linggo, tuloy-tuloy ang gagawing pagla-livestream ng ICI sa pagtestigo ng mga kongresista katulad na lamang ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Ipinapatawag din ng ICI si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Pinaimbestigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang listahan ng 80 proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80, mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP pero naipasok sa GAA. Hindi lamang mga flood control project ang mandato ng ICI na imbestigahan. Naghain ng Land Transportation Office ng bulto-bultong dokumento kaugnay sa Central Command Center o C3 project na nagkakahalaga ng 946 million pesos pero ayon sa ahensya ay hindi nagagamit. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan.
At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Tsaka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Isa lamang yan sa 3 proyekto ng SunWest sa LTO na pinuna ng Commission on Audit sa 2024 Annual Audit Report nito. Halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata sa LTO ng SunWest. Kasosyo o ka-joint venture ng SunWest ang 3 iba pang kumpanya para sa C3 project contract na pinasok nila at ng LTO noong 2020. Batay sa audit report, sagot noon ng LTO sa COA, ibinigay ng supplier ang lahat ng requirement at wala umanong overpayment sa proyekto. Sa press conference, sinabi rin ng LTO na may inimbestigahan pa sila mga proyekto. Yun pong 2 na tinatapos ko, which is yung infrastructure na 2 building, 3-story each at 500 million, almost 1 billion yung 2. Overpriced po yun. 1,200 square meter ang floor area at 499,500,000 ang halaga. Roughly 400,000 per square meter, rough estimate. So, kitang-kita po. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Bumangga ang isang taxi sa concrete barrier sa Mandaluyong. Sa ulat ng Super Radio DZBB, nangyari ang aksidente sa bahagi ng EDSA southbound bago mag-Guadalupe Bridge. Ayon sa taxi driver, habang paakyat sa tulay, nag-alangan siya kung saang lane tutungo hanggang dumiretso sa concrete barriers na nagsisilbing road separators. Nagdulot ng pagbagal ng trapiko ang insidente bago naialis ang taxi. Sinibak at kinasuhan ang 6 na tauhan ng PNP CIDG. Kumupit umano ng milyong-milyong pisong cash evidence mula sa niraid na pogo sa Bagak Bataan noong 2024. Natukoy na kulang ang perang kinupiska matapos utusan ng korte ang PNP CIDG na ibalik ang perang kinustudyan nila habang dinidinig ang kaso. 141 million pesos dapat ang ipinababalik na pera sa kumpanya pero 128 million na lang ang pera ng buksan ng kahon. Ang 13 million pesos budol o peking pera na. Pinagparte-parte raw ng mga sangkot na tauhan ang perang nawawala. Ang tumayong Assistant Ground Commander at Evidence Custodian sa operasyon, iginiit na all accounted for ang pera. Sinusubukan namang kunan ng pahayag ang 5 iba pa. Patay ang isang kasambahay matapos sakalin ng isang lalaking nagnakaw sa bahay ng kanyang amo sa Quezon City. Ang biktima, pinagsamantalahan pa umano. Babala po, sensitibo ang susunod na balita. Hatid po sa atin yan ni James Agustin. Wala ng buhay at nakababaang salawal ng matagpuan ng 57 anyos sa babaeng kasambahay sa pinapasukan niyang bahay sa Quezon City umaga noong Linggo. Sa imbestigasyon ng pulisya, kapapasok lang sa trabaho ng biktima at hinahanap siya ng kanyang amo na bedridden na. Nang hindi siya sumasagot, tinawagan na ng amo ang isa pang kasambahay. Doon na nadiskubre ang krimen. Nang pumunta na sa bahay yung kasambahay na isa, doon na nakita niya na nakahandusay yung biktima. Sa aming investigasyon na yung biktima natin ay namatay sa pansasakal at may indikasyon pa na pinagsamantalahan nito. Bago yan, yung suspect natin ay nagnakaw pa sa loob ng bahay. Ilang alahas ng amo ang tinangay ng suspect. Sa kuha ng CCTV, kita ang suspect na nakasuot ng puting t-shirt na naglalakad patungo sa bahay. Matapos ang halos 1 oras, umalis ang suspect na nagpalitan ng damit at may dalang sling bag. Nung binaktrack namin, mga 6 o'clock nandun na po yung suspect sa loob. At yung biktima naman, after mga 20 minutes, pumasok din sa bahay niya yung biktima kung saan nangyari yung krimen. At after 30 minutes, lumabas na rin yung suspect. Doon naman namin nakita yung suspect, iba na yung damit. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto kahapon ng 25 anyos sa lalaking suspect sa Tondo, Manila. May nakuha sa kanyang hindi lisensyadong baril na kargado ng mga bala. Sa record ng pulisya, 6 na beses nang naaresto ang suspect na dating nakasuhan dahil sa pagsusugal at pagnanakaw. No comment na lang po ako sa korte, na lang po ako magpapaliwanag. Iti-turn over na Naloma Police sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal ang suspect. Maharap siya sa mga reklamong robbery, rape with homicide, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang karpintero matapos barilin sa Lambunaw, Iloilo. Cecil, nahuli ba yung gunman? Rafi, tinutugis pa ang mga tumakas na sospek na riding in tandem. Sinusubukan din ng mga otoridad na makahanap ng mga CCTV footage sa crime scene sa Barangay Poblasyon, Ilawud. Ayon sa pulisya, shotgun ang posibleng ginamit sa krimen. Papasok pa lang daw sana sa trabaho ang biktima ng barilin kahapon. Wala raw kaaway ang biktima ayon sa pahayag ng kanyang mga kaanak sa pulisya. Hinolda pang isang delivery rider sa Panitan, Capiz. Base sa investigasyon, magde-deliver ng parcel ang 29 anyos na biktima sa Barangay Pasugi. Sinundan umano siya ng mga sospek na sakay ng motorsiklo hanggang tutukan siya ng baril. Nakuha nila ang 10,000 pisong kita ng delivery rider, kanyang cellphone at isang parcel. Patuloy pang tinutugis ang riding in tandem. Pinangalanan na ng Philippine Olympic Committee ang flag bearers ng Pilipinas para sa Southeast Asian Games o SEA Games 2025. Yan ay sina tennis star Alex Ayala at volleyball player Brian Bagunas. Ayon sa POC, malaki ang naging impact nilang dalawa sa sports community kaya sila pinili. Ngayong taon, gumawa ng kasaysayan si Ayala tulad ng pagiging unang Pilipinang nakakuha ng panalo sa isang Grand Slam main draw tournament, pati ang pagkampyon sa Guadalajara Open nitong Setyembre. Bahagi naman si Bagunas ng Alas Pilipinas men's team na nakakuha ng kauna-unahang panalo ng bansa sa kasaysayan ng FIVB World Championship. Sa December 9, magsisimula ang SEA Games na gagawin sa Thailand. Pumalag ang Malacanang sa paninisi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kay Pangulong Bongbong Marcos sa 60 araw niyang suspensyon sa Kamara. Sinabi kasi ni Barzaga sa isang Facebook post, sinuspindi siya ng Marcos Jr. Administration dahil sa pagsasalita niya laban sa anyay plunder ng Pangulo. Gate ni Palace Press Officer Claire Castro, walang koneksyon ng Pangulo sa kontrobersyal na social media posts ni Barzaga. Ang mga mamalalaswat na nakababa sa sumunong post ni Barzaga ang batayan ng ethics complaint laban sa kanya. Para sa House Ethics Committee, nakasisira sa reputasyon ng Kamara ang mga post ni Barzaga kaya inirekomenda nitong suspindihin siya ng 60 araw. 249 na kongresista ang pumabor, 5 ang tumutol at 11 ang nag-abstain sa Ethics Committee report. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Barzaga na binura na niya ang online posts na basehan ng ethics complaint alinsunod sa utos ng Kamara. Kaugnay sa 60-day suspension ay pinataw kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at mga kaugnay na issue. Kausapin natin si House Committee on Ethics Chairman Representative JC Abalos. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi and Ma'am Connie. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat din po. Pakipaliwanag nga po yung naging resulta ng investigasyon at deliberation ng inyong komite para masabing may mga naging paglabag sa House Ethics Committee o House Ethics si Congressman Barzaga. Nakatanggap po kami ng complaint mula sa 29 members ng National Unity Party noong September 17. At mula September 17 hanggang December 1, nagkaroon po kami ng mga pagdidinig kung saan binigyan po namin ng pagkakataon ang complainant at ang respondent na maipresenta po nila ang kanilang complaint at ang kanilang mga defenses. Binigyan po namin sila ng pagkakataong mag-reconcile kung posible, kaso lang po hindi sila pumayag. Throughout the process, sinigurado po namin na kahit unavailable minsan yung respondent, nagsischedule po kami ng mga special hearing para matrespeto po. Go ahead. I-cross-examine ang mga testigo at mga ebidensyang nakalaban sa kanya. Noon po bang bago itong suspension, nag-offer po ba si Congressman Barzaga na burahin yung kanyang mga post? Kasi ngayon daw po, binura na niya alinsunod sa inyong utos. Yes, and gusto ko po kunin ang pagkakataong ito na i-commend ang ating respondent dahil sinundan po niya ang rekomendasyon ng Kamara na pinagbotohan naman po ng higit 2/3 na burahin po ang mga Facebook posts na subject matter ng complaint. Katwiran naman po nung ilang bumoto ng no sa pagsuspindi kay Congressman Barzaga, tila raw minadali at pagsikil daw sa freedom of speech yung ginawa po ng komite. Ano po masasabi nyo dito? Yung sa akin po,
ayon sa aming rules, meron kaming 60 session days para anumang ethics investigation. September 17 pa po ito nagsimula at sinigurado po namin na mabibigyan ng pagkakataon ang respondent na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. And throughout these proceedings, kunwari po, nung initial deliberation, bukod sa pagbigay ng opportunity ng hearing para mabigyan siya ng chance i-defend ang sarili niya. Nung adjudicatory hearing naman po, nung may sakit ang kanyang abogado at nag-request ang respondent ng motion for postponement, na-schedule rin po kami ng special hearing para mapakinggan po ang kanyang panig. At masasabi ko po na hindi po ito na madali dahil during the proceedings, marami po kaming mga kasamaan sa Kongreso na sinasabi na baka pwede mag-judgment na lang tayo on the pleadings kung may party na hindi nagpapakita. Ngayon, tinanggihan po ito ng Ethics Committee dahil naniniwala po kami na para magkaroon po kami ng tamang rekomendasyon, napakahalaga na mapakinggan ang panig ng complainant pati po ng respondent. Ano po magiging epekto ng 60-day suspension sa kanyang distrito? Ito pong si Congressman Barzaga sa kanyang trabaho sa kanyang distrito. And of course, gusto ko rin po pala, Sir Rafi, i-highlight pagdating naman po sa freedom of speech, constitutionally protected right yan at kailangan po igalang ito sa lahat po ng pagkakataon. Kaso nga lang po, kung isa kang elected public official, you must be held to word. Kaya nga po nakalagay sa ating konstitusyon na may kapangyarihan yung Kongreso na idisiplina ang bawat miyembro dahil ang aming mga actions, ang aming mga sinasabi, meron po itong weight, authority, tsaka meron po itong consequences, legally and politically. Kaya kailangan po responsable po tayo. Yung epekto naman po nung kanyang 60-day suspension sa kanyang mga nasasakupan? For the next 60 days po, he still remains to be a member of the House of Representatives and we expect him to conduct himself in a manner that reflects the dignity po of the institution. Kaya bagamat siya po ay Congressman Abalos? Okay, nagkakaproblema po tayo sa ating linya ng komunikasyon kay Congressman Abalos. Susubukan po natin siyang balikan. Maraming salamat po sa inyong oras, House Committee on Ethics Chairman, Representative J.C. Abalos. Mahigit 200 ghost infrastructure projects ang natuklasan ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang lugar sa bansa. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, mula yan sa 10,000 proyektong na-inspeksyonan nila. Sakop niyan ang mga proyekto mula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Isusumite ng AFP ang kanilang mga report sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Padilla, 20,000 infrastructure projects pa ang pinainspeksyon sa kanila ng ICI. Katuwang dito ng AFP ang Philippine National Police. Kaugnay po sa patuloy na paghahanap kay dating Congressman Zaldico at mga kaugnay na issue, kausapin po natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ano po yung latest natin na development sa kinaroroonan at paghahanap pa rin po kay dating Congressman Zaldico? Ang latest din po namin ay nasa Portugal siya, using a Portuguese passport. Okay. So, as of now, wala tayong extradition treaty with Portugal, kaya tingin namin doon siya nagtatago. Okay, kung meron ho siyang dual citizenship at siya nga ho ay isang Portuguese passport holder, hindi ho ba poprotektahan din siya ng gobyerno po ng Portugal? Depende sa batas nila yan. Ang pagkaalam ko, if the crime was committed before the acquisition of the passport, if the crime was committed before the acquisition of the passport, hindi siya chargeable. Kung after the acquisition, pwede siyang i-repatriate. Okay, but I think you've mentioned that he acquired his passport 7 years ago pa. We don't have the exact date, but that is our theory. Okay, pero po pwede ho ba yan through Interpol pa rin kung sakasakali na magkaroon po ng negosasyon sa Portuguese government kung sakasakali? Hindi eh. Ang Interpol is, the government of Portugal is very strict on that.
Oh. So we have to work on other means para ma-repatriate siya. Okay. Ano po ang nakikita natin sa ngayon? Dahil sabi nyo nga, kahit naman pala makansela ang Philippine passport niya, kung Portuguese passport holder siya o EU passport holder, mahihirapan din po pala tayo. Ako hindi ako nawawalan ng pag-asa kasi maliit ang mundo at lalong lumilit ang mundo niya. Pwede siya magkamali, pwede tayong swertehin, pwede tayong through negotiations, papagbigyan tayo ng Turkish government, ng Portuguese government. Katulad na nangyari kay Arnie Tevez. Wala tayong extradition treaty sa Timor-Leste nun. Pero upon request of our President, PBBM, ay pinagbigyan na request ng Pangulo ng Timor-Leste. So may pagkakataon rin na gano'n na pwede mangyari. Okay. At ano hong klaseng mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad sa pinasok po na condominium unit naman ni Zaldico? NBI kasi ang ang pumasok, so wala pa akong info kung ano nakuha nila. Pero lahat ng properties pinasok namin, yung nasa Ladybug Street, pinasok namin. I think yung sa Forbes, wala sa pangalan niya, pero beneficial owner siya. So, i-applyan na rin namin ng warrant yun. Yung sa Bicol, yung 3 properties siya na-applyan ng warrant. Kasamang Midas Hotel, kasamang Mercedes Resort. Yun po bang mga napasok po natin na properties ay under sa AMLAC na rin po na freeze order? Yes, kasama na rin siya. Alright. May mga sabi ho ng Pangulo, makukulong na mga malalaking isda sa flood control scandal na ito bago magpasko. Ano na ho ang ating timeline siguro? Sabihin na natin kasi December 15, initially ang nasa isip po ng lahat. Matutupad pa ho ba yun? Mas maganda siguro si Ombudsman ng tanong niyo. Kasi ako, taga-kulong lang ako Taga-arrest at saka taga-kulong Hanggang wala akong warrant of arrest. Hindi ako makakapagsalita. Okay, kaugnay naman po kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Yun namang kaso po niya. Paano naman ho siya maibabalik dito sa ating bansa kaya? Sabi niya, hindi daw siya pwedeng galawin. Mas madali yung sa kanya. Kasi wala siyang dinenay yung application for tawag dito, refugee? Ano tawag dito? Asylum. Asylum. So, yes, parang another reconsideration in there. Pero tingin ko madi-deny rin yun. Basta madi-deny yun, pwede na namin siyang request for repatriation papunta Pilipinas. Okay. Si Cassandra Leong naman po, may lead na ho ba tayo kung nasaan siya ngayon? Ang theory namin ay nasa China na siya, bumalik na siya ng China. Wala siya sa Pilipinas. Tinignan namin yung travel records niya, wala siya dito. So, ang theory namin ay bumalik siya doon sa Fujian, China, kung saan siya nanggaling. At pag ganun ho ba, ano ang magiging partisipasyon naman ng Chinese government? Dahil sila din ho ay wala ho. Hindi sila wala silang repatriation agreement. Katulad kung alam niyo yung kaso ng 1MDS ng Malaysia, si J. Lo, $10 billion ang ninakaw yun, nagtatago sa China, hindi rin makuha na Malaysia. Pero ibig sabihin partisipasyon po ng Chinese government because initially sila ho ay katulong din ng ating gobyerno, 'di ba, na labanan ng mga pogo. At kung siya ho ay may ganitong kaso dito, baka maalerto rin ho ang Chinese government para matulungan po kung ano po pwedeng karampatang parusa sa kanya doon sa kanilang bansa. One-way street in China. They only work to their advantage. Alright. So in this case, hindi ako hopeful na makikiisa sila sa atin, lalo na sa mga geopolitical tensions na meron tayo ngayon regarding the West Philippine Sea. Alright. Ang cooperation na hindi guaranteed. Ano naman po ang magiging papel ng DILG kung sakaling lumabas po ang sinasabing warrant of arrest ng ICC laban ko po kay Senator Bato de la Rosa na hindi pa rin sumisipot sa Senado hanggang ngayon? Kung lumabas ang warrant of arrest as validated by the Transnational Crime or DOJ or Interpol, i-arrestin namin siya. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. You're welcome. Yan po naman si DILG Secretary John Vic Remulla. Susubukan po naming hingan ng pahayag ang mga nabanggit ni Secretary Remulla ng mga kumpanyang may ari-arian na konektado umano kay Zaldico. Malalayain na, sabi ng Department of Foreign Affairs, ang 9 na Pinoy crew ng MV Eternity Sea na binihag ng grupong Houthi sa Red Sea noong July 7.
Ayon kay DFA Secretary Teresa Lazaro, tinulungan sila ng Sultanate of Oman para mapalaya ang mga Pinoy. Mula sa Naa, Yemen, dadalhin ng mga Pinoy sa Muscat, Oman. Naghahanda ang mga taga-gobyerno ng Pilipinas sa Muscat para mapauwi ang mga Pinoy. Nakauwi na noong Hulyo ang 8 pang Pinoy crew ng MV Eternity Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers, 3 tripulanting Pinoy ang namatay sa pag-atake at 1 ang nawala. Ito ang GMA Regional TV News. Mahigit 600,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa bypass operation sa General Trias, Cavite. Huli sa operasyon sa Barangay Pasong Kawayan 2 ang 2 lalaki na kapwa motorcycle taxi riders. Nakuha sa kanila ng mga otoridad ang 100 gramo ng hinihinalang shabu, 1,000 pisong marked money, cellphone, timbangan at 1 volt. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Hinutugis naman ang nakatakas silang kasama na si alias Nora. Sa kanyang paglabas sa bahay ni Kuya, mainit na sinurpresa ng Sparkle GMA Artist Center si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate Marco Massa. Ang masayang pa-welcome back sa Sparkle Artist pinangunahan ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at ilan pang opisyal ng Sparkle. Present din ang ilang mga taga-suporta ni Marco. Thankful siya sa salubong. Pag-amin niya, nanghihinayang siya sa maikling pananatili sa bahay ni Kuya. Sa kabila niyan, masaya raw siyang naipakita ang kanyang totoong sarili. Nagsimula na ang paikot-ikot tour ng cast ng Metro Manila Film Festival entry na Love You So Bad. Ang first stop, ang Bulacan State University Malolos Campus. Saya ang hatid ng mga bidang sina Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu sa Bulso Students. May patikim na rin silang kilig sa mga karakter nilang sina Vic, Savannah at L.A. Mga mare at pare, abangan ang pagpapatuloy ng paikot-ikot tour sa iba pang university at malls. Abangan ang showing ng Love You So Bad sa December 25. Update tayo sa low pressure area sa Pacific Ocean na posibleng maging bagyong Wilma. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga din po sa kanila, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, ano na po yung latest sa lokasyon ng binabantayan nating low pressure area? Rafi, sa ngayon ay nasa laban pa ng Philippine Air Responsibility itong binabantayan nating low pressure. No? Kanina alas 8 ng umaga, 1,180 kilometers ang layo silangan ng southeastern Luzon. So, inaasahan natin posibleng ngayong araw pumasok at kapag naging ganap na bagyo nga, ay bibigyan po natin ito ng local name na Wilma. At para sa posibleng senaryo, may hindi natin sinasabi yung posibilidad po na posibleng kumilis ito patungo nga ng Southern Luzon, Visayas area ngayong darating na weekend. Kaya ngayon pa lamang po, inabisuhan natin lahat na patuloy nga mag-monitor sa update ng Pag-asa patungkol dito sa binabantayan nating sama ng panahon. Ano pong inaasahan natin magiging epekto nito kung meron man sa mga susunod na araw? Well, ang unang-una, no, yung posibleng pagkilis ito halos kanluran at posibleng ang ngayong darating na weekend ay tawirin nito yung ilang bahagi ng Visayas sa Southern Luzon area. Pag nagkaganon, asahan po natin yung mga pag-ulan at pamisa-misang pagbugso ng hangin. Depende pa rin po sa magiging lakas nito bago pa man natin makita or maranasang tumawid dito sa ating bansa. Kaya yun nga, sa ngayon, inaabisuhan na po natin. Southern Luzon, Visayas, ilang bahagi po ng Mindanao, in particular itong Caraga region, dapat maging alerto po, lalo na ngayong parating na weekend dahil posible po makaranas nga ng pag-ulan, pagbugso ng hangin, at some point kung talagang magiging malakas ito, masungit na panahon po. Posible po tayo magsa sa mga wind signal. Gaano po kaya kalakas yung ulang magiging dala nito at ano yung mga ka-interact itong weather systems? Well, sa ngayon po, no, yung wala pa tayong outlook, kumbaga in the next 3 days, simula ngayong Miyerkules, ay wala pa tayong nakitang significant amount of rains. Pero hindi natin nirurule out na ngayong darating na weekend, posible nga yung mga malalakas sa pag-ulan. Unang-una dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon,
Eastern Visayas at ilang bahagi ng Caraga. And then habang pag natuloy senaryo na tatawid dito ng Visayas Southern Luzon area, din nasahan po natin, mas marami pang area sa mga nabanggit na rehiyon ang posibleng makaranas ng mga matitinding pag-ulan. At yun din po, pwedeng maging sani ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, and yung intensity nitong inaasahan, magdudulot ito ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan dito po sa mga nabanggit nating rehiyon. At kahit wala pa, dapat maghanda ng ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na inyong nasabi. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Samantala, ginawa ng Anak TV Seal 2025 ang maraming kapuso shows at personalities. Bilang po riyan ang Balitang Hali. Ito ang Balitang Hatid ni Bernadette Reyes. Pinili ng libo-libong magulang at professionals bilang child-friendly and child-sensitive shows ang mahigit 20 programa ng Kapuso Network. Kabilang sa ginawaran ng Anak TV Seal Award ang Balitang Hali na 20 taon yun ang kasalo sa tanghali. Ginawaran din ng Anak TV Seal Award ang 24 Oras at 24 Oras Weekend ng GMA Integrated News. In the age of misinformation and disinformation, it is all the more incumbent upon media to create content that is truthful, factual, relevant, and right. Asahan po ninyo na amin po yang ipagpapatuloy hanggang sa hinaharap. Maraming salamat po muli sa Anak TV. May Anak TV Seal din ang ilang programa ng GMA Public Affairs, kabilang ang Kapuso Mo Jessica Soho. 12 programa naman ang kinilala sa GMA Entertainment Group. 4 pang programa ng GTV ang ginawaran din ng pagkilala. At 3 programa ng GMA Regional TV and Synergy. Dinomina rin ang Kapuso Shows sa pangunguna ng 24 Oras at Kapuso Mo Jessica Soho ang top 10 favorite programs. Sa unang pagkakataon din, iginawad ang Anak TV Seal Online 2025. Panalo riyan ang mga programa ng GMA International na Pinoy at Sea, Hanap ng Pusong Global Pinoys at Global Pinoy Unlimited. Pinarangalan naman bilang Hall of Famer si Alden Richards na isa ring Net Makabata Star Awardee. Ang parangal na ito ay ginagawad sa online influencers, digital creators at artists na ginagamit ang kanilang platforms para makapang-inspire, mang-educate at makapagpakalat ng kindness sa digital space. This is another reminder for me to keep on pursuing, keep on giving inspiration to a lot of people, especially the kids who is watching and looking at us from afar with the things that we do. Kapwa awardee ni Alden sina ex-PBB Celebrity Collab housemates Will Ashley at Mika Salamanca. Gayon din si Caprice Cayetano ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Anak TV Makabata Star Television Awardee naman sina David Licauco, Barbie Forteza, Gabby Garcia, Shaira Diaz, Marco Massa at Chris Chu. You play a very important role in influencing the growth and the future development of mga bata. Pag may Anak TV Seal nakalagay o nakadikit sa programa, ibig sabihin hindi dapat matakot, hindi dapat mabahala ang mga magulang o yung mga guardian kasi hinimay-himay na yan ng taong bayan. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula po sa lahat ng bumubuo ng Balitang Hali, maraming salamat po sa Anak TV. Patuloy po naming sisikapin na maghatid ng mga balitang layon ay media literacy lalo na para sa mga kabataan. Bida po natin ngayong Miyerkules ang isang fur baby from Balayan, Batangas. Aliw ang hatid niya online dahil sa kanyang priceless reaction sa kanyang amo. Patingin nga kami niya. Yan o, Meet Max, ang 1-year-old Aspen o asong Pinoy. Kwento ng fur mom niyang si Sheila, gusto lamang niya mag-exercise. Pero hindi siya nakaligtas sa judging skills ng kanyang alaga. Kitang-kita kasi ang sassiness ni Max na napaupo pa mula sa kanyang beauty rest at tila nagtataka sa ginagawa ni Sheila. First time lang daw kasing makita ni Max si Sheila na nag-workout. Madalas lang kasing pumapasok ang alaga sa kwarto para magpalamig sa aircon at matulog. Kahit mataas ang kilay since birth, mabait at malambing daw talaga si Max. Ang video na yan meron ng 1.4 million views at pinusuan ng over 128,000 netizens.
Max and Sheila, kayo ay... Trending! Baka hindi naman siya ginajudge. Baka hinahangaan siya. Sa susunod siya ng sasama sa exercise. Yes. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cizor. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.